Isa sa mga opisyal ng ROTC sa Polytechnic University of the Philippines na inireklamo ng pananakit sa isang trainee ang nagsalita na para itanggi ang paratang. At sa gitna nito, pinaimbestigahan naman ng pamunuan ng PUP ang insidente ng pang-aabuso rin umano sa ROTC na nangyari noong taong 2012. Saksi si Jamie Santos. Sa ganitong paraan, ipinanawagan ng mga estudyante ng Polytechnic University of the Philippines at ng iba pang militante ang pagtuldok sa karahasan sa Reserve Officers Training Corps. Kasunod yan ang paghampas ng kahoy na rifle sa first-year training nito bilang parusa sa di raw pagdalo sa briefing night ng ROTC. Ang kailangan na po na i-abolish o tanggalin na po ang programang ito. Sagot naman ng isa sa dalawang ROTC officer na umano'y nanakit kay Sheena sa eksklusibo kong panayam. Mahirap ang kami silinisin yung pangalan namin. Sinauna na sila na ng pangalan namin, nagkabit ng mga ganyan. Medyo mahirap na bawiin. Pero ipoprove namin na we're not guilty. Pero hindi lang pala si Sheena ang nakaranas daw ng tila hazing sa PUP ROTC. Reklamo ng isang ama sa pamunuan ng universidad, 4 na beses daw pinagsusuntok sa tiyan ang kanyang anak na ROTC trainee sa isang reception right noong October 2012 ng ROTC official na si Mark Anthony Atis. May pinagpapalo rin daw ng paddle sa puwet at mga pinaghubad at inutusang gumawa ng malalaswang bagay habang kinukunan umano ng litrato. Inireklamo rin ng iba pang ROTC official na sina J. Mark Cabigas at Kervin Ford Venus. Sinisika pa namin makuha ang tugon ng mga inirereklamo na tinanggal na sa ROTC unit ng PUP. We decided to form a fact-finding committee para alamin talaga kung talamak ang hazing sa ROTC. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.